Sa bar. Nasa bar sila dyan kung saan sila laging nagpupunta. Si Mark, Marky, and Jello ang kasama niya. Dude, sabihin mo na kaya kay Jello na kayo na ni Tams. Bulong ni Mark dito. Gusto ko nga, naghanap lang ako ng tamang tiyempo. Bulong ni Jan. Hoy, kayong dalawa kanina pa kayo bulungan na. Saway ni Jello dito, ngumiti lang ang dalawa dito. Nga pala Jan, how's Tams? Tanong ni Jello. She's fine. Jello, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yon? Jello asked. Umayos na pagkakaupo si Jan. Kasi, hi guys! Hindi natuloy ni Jan ang sasabihin sana niya sa biglang pagsulpot ni Martina na agad tumabi sa kanya. May kasama pa itong isang babae. Can we join you guys? By the way, she's Carla, my best friend. Kilala mo na siya Jan, di ba? Yeah, tipid niyang sagot. Pinakilala ito sa iba pa at umupo naman ito sa kabilang side katabi ni Jello. Kumusta Jan? Balita ko nag-Hong Kong ka. Sino kasama mo? Martina asked. Natigilan si Jan ng bahagya siyang sipain ni Mark sa paa. Binigyan siya nito ng warning look. Si Thunder, the finance manager. Pagsisinungaling niya. Alam niya at ni Mark kung gaano ka-troublemaker si Martina. Ilang araw niya itong iniiwasan pero this time natsyempohan siya. Masyado tong war freak, lalo pagdating sa kanya. Marami na tong napahiyang babae na sinubukan lumapit sa kanya. Kahit mga dati niyang sekretary, nasabihan lang siyang gwapo, muntik-muntika na nitong kalbuhin. Baka nga sugurin nito si Tamara bigla sa rest house. Hindi naman niya gusto masaktan at malagay sa gulo si Tamara. Mas mabuting hindi na lang ipaalam. Malalaman din naman niya once na i-announce ka ng pagpapakasal namin ni Tams. Hi, Miss Martina. Someone approached them. Hi, Martina greets her back. Miss Martina, I'm Divina Perez from Passion Magazine. Can I get an interview? Just a short interview, please. Pakiusap nito. Sure, take a seat. Umupo naman ito, may kasama pa itong cameraman na kumukuha na ng picture. Umiwas na lang ng tingin si Jan, pero biglang umangklas si Martina sa braso niya. Miss Martina, have you ever planned to go back to New York and continue your career? Tanong ng reporter. I wouldn't go back there. I'll stay here for good. Martina answers with a sweet smile. Is it because of Mr. Miller? Totoo ba magpapakasal na kayo? Yeah. Mabilis na sagot nito. Agad na tumingin si Jan kay Martina at magsasalita sana, pero agad nitong hinalikan si Jan sa labi. Mabilis na umilag si Jan, but it's too late dahil nakuhanan na sila ng picture. Martina! Pigil ang boses sa saway ni Jan dito. Oh, that's so sweet. I have no further questions. Sa action niyo pa lang, I already knew the answer. Thanks, Miss Martina, for this interview. It's all been my pleasure. Agad na tumayo ang babae at mabilis na umalis. What's wrong with you? We're not getting married. So please, Martina, tigilan mo pagsama sa pangalan ko sa mga interview mo. Ngumiti lang sa kanya si Martina. I have to go, babe. Don't worry, one of these days. I'll surprise you. Makahulog ang sabi nito sabay halik sa pisngi at umalis na kasama ang kaibigan nito. Oh, you're dead, dude. I think you can get rid of her. That easily? No. Ano gusto mong gawin natin sa kanya? Natatawang sabi ni Mark. Bakit ayaw mo nalang balikan? Mukhang in love sa'yo eh. Sabi ni Jello. Hindi niya gagawin yon. May girlfriend na yan. Si Tamara yung ex mo? I mean, dating nililigaw. Natahimik si Marky na maalala ang pinagsasabi niya at lahat ng matay sa kanya nakatingin. Sorry. Napakamot pa ito sa ulo. Tumingin si Jello kay Jan. Is it true? Jello asked. Sorry talaga, dude. Sasabihin ko naman talaga sa'yo. Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo. Kailan pa? Kailan ka pa naligaw sa kanya? Nito lang, actually, wala masyadong ligawan. Pero nililigawan ko pa rin siya kahit kami na. Napasagot mo si Tams ng ganun kadali? Nahampas pa nito ang lamesa. Tumango si Jan. How come? Malupit ang karisma ni Jan, dude. Kahit tigre, kaya niyang paamuhin. Natatawang sabi ni Mark. Napainom na lang si Jello ng alak. Impossible. Not Tamara. Hindi ito makapaniwala. By the way, bala ko na siyang pakasalan. Kasal? Sabi ng tatlo. Seryoso, dude. Kakakilala niyo palang kasal na agad. Seryoso ka ba? Tanong ni Jello.
Oo nga dude, seryoso ka ba? Tanong naman ni Mark. Wala din kasi sa vocabulary ni Jan ang salitang kasal. Kahit nung seryosohin niya si Martina, hindi man lang siya nag-open ng topic tungkol sa kasal. Seryoso ako, mahal ko siya. Tumatanda na rin ako. Gusto ko na mag-settle down. Seryosong sabi ni Jan. Kung sa bagay, may anak naman kayo. Kailangan mo din naman panagutan yun. Napatingin lahat kay Mark. At si Jan naman halos panglisika dito ng mga mata. Si Jello naman, puzzlement naman ang nasa mukha nito. Di ba may anak na si Tams, instant daddy ka na. Yun yung ibig ko sabihin. Hindi ka na mapapagod. Sabay bawi nito at napakamot ang ulo. Dapat pinaplaster yung bibig mo eh. Marky says. I warn you dude. Hurt Tams, and I'll hunt you down to your grave. Seryosong pagbabanta ni Jello. I will never hurt her, I promise. Sobrang swerte mong loko ka. Jello says as he emptied the shot glass. I know. I'm sorry, dude. I think we're meant for each other. Okay. Cheers for Jan. Mark raises the shot glass at ganun din ang iba at nag-cheers sila. Sa rest house. Nasa guest room si Tamara kasama si Aiken at iba pang workers. Ito lang tinatapos nila. 2 kwarto na lang at tapos na ang trabaho. Tams, I'm going to Singapore. Baka sa susunod na araw, okay lang ba? Tanong ni Aiken habang nasa taas ng folding ladder. Anong gagawin mo dun? Bumababa si Aiken. Tinawagan ako ni Mom. Pinapapunta ako, ayos lang ba? Of course, tapos na naman to eh. Tumingin si Tamara at Aiken sa wall. Tiningnan nila ang wall decor na kinabit ni Aiken. Hi baby. Halos manigas ang katawan ni Tamara nang biglang may yumakap mula sa likod niya at biglang pagsulpot ng bouquet ng bulaklak sa harap niya. Halos gulat naman ang mababakas sa mukha ni Aiken. Kahit ang mga kasama nilang workers, natigil sa mga ginagawa at nakatingin sa kanila. God, Jan, anong ginagawa mo? Napapikit na lang si Tamara at kinuha ang bulaklak. Hinalikan pa siya ni Jan sa pisngi. Dahan-dahan siyang tumingin kay Aiken at ngumiti ng alanganin. Kayo na? Pabulong na tanong ni Aiken. Marahang tumangot-tango si Tamara. Kailan pa? Sa Hong Kong pre. Hindi mo pa ba nasasabi sa kanya? Si Jan ang sumagot, umiling-iling si Tamara. Hay, sa wakas may nagwagi na rin sa puso ni Tamara. Sabi ng isang worker sa likod nila. Alam din ng mga ito na mailap si Tamara sa mga lalaki nagtatangkang maligaw dito. Ever since kasi, ito talaga ang katulong niya sa mga project niya. Lalo na sa mga major interior renovation ang ginagawa. Hiramin ko muna si Tams ha. Tumango lang si Aiken at ngumiti. Alagaan mo yan ha. Pag yan umiyak, hahantingin talaga kita. Makakaasa ka pare. Natatawa siya dahil ganun din nagsabi sa kanya ni Jello. Inakbayan niya si Tamara at lumabas sila ng guest room. Niyakap rin ni Tamara ang isang braso niya sa bewang paglabas nila ng guest room. Akala ko bukas ka pa, tanong ni Tamara. Tumakas lang ako, namiss ko kayo eh. Hinalikan nito ang ulo niya, napatingin si Tamara. Grabe, ganito pala pag may boyfriend. Ang sarap sa feeling. Pumasok sila sa kwarto ni Jan. Ang ganda talaga ng gawa mo sa kwarto natin. Mabilis na tumingin si Tamara kay Jan na nakakbay pa rin. Natin? Ulit niya, ngumiti si Jan. Natin, ayaw mo ba? Gusto mo, binyagan natin to ngayon? Ha? Tanging nasabi na lang niya. Hindi magets ang sinasabi nito, natawa si Jan. Hindi mo alam? Hinalik-halikan siya ni Jan. Bigla namang umiwas si Tamara nang magets ang ibig nitong sabihin. Natawa ng malakas si Jan dahil sa biglang pamula ni Tamara na talagang kapansin-pansin. Jan naman eh. Hi, Tams baby. Why you look so naive? You're so different. Ito ang isa sa mga gusto niya dito. Tama sila Jelay. Parang Mama Mary nga ito. May anak na ito pero ang kainosentehan nito hindi nawawala. Nahihiya talaga ito pag medyo greeny ang usapan. Parang may girlfriend siyang teenager. Hindi nagpapahalik sa harap ng ibang tao. Sobrang nahihiya. Unlike ng iba na masyadong bulgar sa mga bagay-bagay, hahalik ng walang pakundangan kahit marami nakakakita. Si Tamara, iba. Ibang-iba. Na-amuse talaga siya sa pagiging naive nito. Inangat nito ang mukha ni Tamara gamit ang isang palad niya. Nilapit nito ang bibig sa tenga niya. Alam mo ba ang ikapitong langit? He asked teasingly. Napapikit si Tamara sa sinabi nito at muling sinubsob ang mukha niya malapit sa balikat nito.
Hey, I'm asking you. Would you want to go there with me? Jan, ano ba yun? She stamps her feet automatically. Natawa na talaga ng malakas si Jan. Kinalas niya ang pagkakayakap sa kanya ni Jan. Why are you making fun of me? Pagtatampo niya dito, natatawang yumakap ulit si Jan sa kanya. Sorry, Mark told me about that. Si Rika din nagkwento sa kanya, he says, while hugging her so tightly. Ay, ang babaeng yun talaga, ang ewan. Ang cute-cute mo talaga, para kang teenager. But you amaze me the way you act. Sabay tawa na naman ito. Napaawang ng husto ang bibig ni Tamara kaya kinagat niya ito sa dibdib. Oh, why? I hate you. Lalong natawa si Jan dahil parang batang paslit na pagkatulis-tulis ng nguso. Tumabi sa kanya si Jan. Why you hate me? You've insulted me. Of course not. It was a compliment. Come on, get up. Hindi yun insult. Compliment kaya yun. I like your innocence. Para naman talagang teenager ka eh. Ano, pero may karanasan na. Natawa na naman si Jan dito. Let me take your innocence. Kiss me, baby. Napapikit si Tamara sa sinabi at ginawa nito. Pakaramdam niya nasa ulo na niya lahat ng dugo niya. Oh my God. Don't let him to attempt again. Oh please. What's your mantra now? Napadilat siya bigla. Nakangiting mukha ni Jan na nabungaran ng mata niya. Halatang amuse na amuse ito sa kanya. Mantra? What mantra? Are you repeating on your mind? And wishing na huwag ako mag-attempt? Did Rika? Tumangot-tango na agad si Jan sa itatanong sana niya. Hindi yun totoo. Sinabi ko lang yun para tigilan ang pangungo. Jan cuts her off by covering her mouth with his, falling away. But I want to attempt. Let me, please. Then he kisses her again. Napapikit na lang si Tamara at pinaubaya niya ang mga labi niya. He kisses her gently, passionately, lovingly and carefully. They're sharing their passionate kiss for a moment. Slowly, he draws his lips away, keeping them close enough. I love you, Tams. Pinagmasdan niya ang labi nito. Her lips are warm, soft, inviting and tempting. He tempted. Then he kisses her again. He pulls her closer, kissing her deeper and deeper, na parang nalulunod na naman siya sa mga halik nito. Nagsimula na namang humaplos sa mga kamay niya. Humaplos ang kamay niyang nasa batok pababa sa leg nito. Jan! Please, Tams, let me, he begs. Napadi ng paghalik ni Tamara sa labi ni Jan dahil sa mga nararamdaman niya. Jan, stop! She protests at pilit na pinagdikit ang mga hita. Let me, baby, please. Please. Gawin natin to. Halos pagsusumamo nito nang ipitin lalo ni Tamara ang hita niya. Tumigil si Tamara sa paghalik at nakagat niya ang labi niya. Naisubsob niya ang noo niya sa noo ni Jan. Jan, stop it please! Pakiramdam niya nang ihina ng tuhod niya sa ginagawa nito. Napayakap na siya ng husto sa batok nito. Pero hindi siya pinakinggan nito. Mas binilisan pa ni Jan ang ginagawa niya. Kiss me, Tams. Halos nababaliw na din siya sa pagdama niya. Ginawa naman ni Tamara, hinalikan niya si Jan. Pakiramdam niya ito ng sinasabi ni Rika na ikapitong langit. And sooner or later, sasabihin na rin niya ang mga katagang, don't stop. Medyo nagiging mabigat na ang paghinga niya. Masyado na nakakabaliw ang ginagawa sa kanya ni Jan. Kung kanina gusto niya itong pigilan, parang ngayon hindi na niya gustong patigilin ito. Jan. Tumigil sa paghalik si Jan. Yes, baby. You want me to stop? Muling tumingin si Tamara sa kanya. No, don't stop. Wala sa loob niyang sambit. Nahawakan niya ang mukha ni Jan at madiin niya itong hinalikan at muli siyang tumigil sa paghalik pero nanatiling nakalapat ang labi nila. You're driving me crazy, Tams. Hindi na nakapagpigil pa si Jan. Sinandal niya ito sa dingding at muli siyang siniil ng halik ni Jan. Tinugo naman niya ang halik nito. Handa na siyang ipaubaya ang sarili niya dito. Mahal niya si Jan, mahal na mahal. Tumigil sa paghalik si Jan. Halos hingal ito. Tams, have you bewitched me? You make me insane. You're so irresistible. Muli siya nitong hinalikan sa labi. Mami! Mami! Natigil ang dalawa sa paghalik. Halos habol ang paghinga. Mami! Daddy! Yam yells while banging the door forcefully. Napangiti si Tamara. Is this the disadvantage of having a child?
Hingal na tanong ni Jan. I guess, she replied, catching her breath. Ibaba mo na ako, hindi yan titigil. Hay! Napangiti si Tamara sa itsura ni Jan. Hindi niya alam kung nainis ba ito o ano, but he looks cute. Hinalikan uli siya nito sa labi bago siya binaba ni Jan at nagayos ng sarili. Inakbayan siya ni Jan at kinawit naman niya ang kamay niya sa bewang nito. Mami! Daddy! Masiglang bati ni Yam, pero ang kinagulat ng dalawa ay ang kasama ni Yam. Ma'am, what are you doing here? Halos pang dilatan nito ni Jan. I'm just missing you. Sagot ng mami niya at ngumiti ng alanganin. Hindi naman makapagsalita si Tamara sa pagkabigla. Your timing is really good, ma'am. Nice. Napahaplos si Jan sa ulo niya. Oh, I'm sorry. Did I interrupt your activity? Napisil ng madiin ni Tamara ang tagiliran ni Jan sa sinabi ng mami ni Jan. Kaya lumingon si Jan sa kanya at napangiti ito. Medyo, ma'am. We were playing Jack and Poy. Panalo na sana ako, dumating ka. Nakagat ni Tamara ang labi niya at muli niyang pinisil ang tagiliran ni Jan. Mas madiin. Hey, kanina mo pa ako pinanggigigilan na. Saway ni Jan sa kanya. Pinangdilatan ito ni Tamara kaya lalong natawa si Jan. By the way, ma'am, this is Tamara, my girlfriend. Of course, I know her. Welcome to the family, Iha. Lumapit ito sa kanya. Inalis ni Tamara pagkakahaw kay Jan. Niyakap siya ng mami ni Jan ng mahigpit. Napangiti na lang si Tamara at yumakap din ito. At muling nagkalas ng yakap ang dalawa. Let's go downstairs. Aya ni Jan. Let's go, apo. Aya ng mami niya kay Yam. Hinawakan nito ang kamay ni Yam. Ma'am, behave. Naglakad sila pababa ng hagdan. Tuloy natin mamaya yun na. Jan! Nahihiya na talaga siya ng sobra. Natawa na lang si Jan at hinarap ang mukha ni Tamara gamit ang isang palad. Sabay halik sa labi nito. Bumaba sila at umupo sa living room. Magkatabi si Tamara at Jan sa malaking single na sofa na sa sobrang laki kakasyang dalawa. Mommy, look oh! Lola gave this to me. Masiglang sabi ni Yam at pinakita ang maraming laruan. Wow, ang dami niyan. Nag-thank you ka ba kay Lola? She asked. Yes, he did. Paulit-ulit nga with hug and kisses. Si Madam Ami ang sumagot. So, kailan ang kasal niyo? Madam Ami asked. Napahaplos si Jan sa batok niya at napailing. Binigyan niya ito ng warning look. I'm sorry, I'm just asking. Tamara, sweet ba si Jan sa'yo? Opo, sobra po. Konti na nga lang lalanggamin na ako eh. Pagbibiro niya at tumingin kay Jan. Hinawakan naman ni Jan ang gilid ng ulo niya at hinalikan ang kabilang side ng ulo niya. Kakasabi lang eh. Angal niya at nagtawanan na lang sila. Anyway, Jan, sumama ka pabalik sa akin sa Manila. Hindi ma'am, bukas na lang ako. No! Nagagalit sa iyo ang daddy mo. Nagpapakancel ka na naman daw ng meeting. Hindi ka din niya makontak. Empty bat. Pagsisinungaling niya. Ang totoo, pinatay naman talaga niya ang cellphone niya. E di, isama mo na lang kaya ang mag-ina mo. I mean, ang mag-ina. Mukhang sila lang naman ang pinupunta mo dito eh. Para malaro ko pa si Yam. Mungkahin nito. That's good idea. Gusto mo ba sumama? Tanong ni Jan kay Tams. Hindi pwede eh. Alis si Aiken. Walang may iwan dito. Pupunta daw siya ng Singapore. Weekend na lang. Are you sure? Sama ka na please. Stop mo muna ang work dito. I can't, Jan. Marami pa ako next project. Hindi ko pa masimulan dahil dito eh. Para akong mababaliw pag nalalayo ka sa akin. Jan? Bakit ba siya ganito? Walang pinipiling lugar. Sumama ka na kasi, Iha. Baka mamaya sa mental hospital na yan pulutin. Ikaw din. Sabi ni Madam Ami at tumawa pa. I've always caught him smiling alone. Nakakabother, di ba? Donya Ami added. Natawa na lang si Tamara at Jan. Kailan kaya nila ipagtatapat kay Tamara ang mga nalaman nilang mag-ina? Mag-positive kaya ang DNA?